Ganito palang nangyayari ngayon mga kaistorya sa China. Ang mga military veterans po sa kanila nagprotesta, maging ang mga Chinese doon sa China nagprotesta din po, galit na kay Xi Jinping, gusto na pong patalsikin. Ito hong mga veterans ng China, talagang marami ho sila. At itong mga nagprotesta naman ng mga Chinese, marami rin mga kaistorya. Ang problema sa China, pag nagpo-protesta ka kasi sinisensor nila, pinagtatabuyan nila. Hindi po malaya ang pagkilos doon, ang protesta sa China, mga kaistorya. Ito mismo, yung veteran, mga kaistorya, army ha, na nagprotesta, umakyat siya sa itaas po ng building at iniladlad niya yung banner. Ngayon, mga kaistorya, ang gagawin ko po ay ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng banner na yan. Ano ho? Buksan ko muna dito sa aking PC ha. Kasi po, ang ginawa ko ay simpleng Google Translate lang naman. Ano po, mga kaistorya? At least para may idea tayo kung ano ang ibig sabihin yan. Although ang Google Translate kasi hindi po yan 100% accurate. Ang purpose lang natin kumbaga mga kaistorya may maging idea tayo. Tanggalin ko muna to ha. Latest yan, QD News po ang natin ang referensya po natin. Palakihin ko nga ito para makita po ninyo. Ayan no. So Google Lens po ang ginamit ko diyan. Makikita po ninyo dyan. Basahin natin ha. Okay. Yunnan believes in Japanese government appointed district. Tapos yung katabi, yun ang nakakatawag ng pansin. Ang sabi dyan, government to kill retired soldiers, sa mga veterans, who serve in the army for 2 years. Siguro ang ibig sabihin nito sa palagay ko, government killed retired soldiers. Yun ang pagkakaano ko dyan. Kasi to kill, ibig sabihin mga kaistorya, nagpo-protesta na nga siya, ibig sabihin may nangyari na, Although hindi po yan 100% accurate, disclaimer lang, mga kaistorya, kasi Google Lens lang po yan, mga kaistorya, So at least may idea na tayo. Okay, balik po tayo doon sa referensya natin, ha. Share screen ulit ako. Ayan na. Balik tayo dyan sa referensya na yan. Chinese veterans protests in downtown Beijing causes stir. A Chinese veteran staged a protest over his treatment Thursday evening by holding up a banner in a major shopping district in Beijing. So sa Beijing po yan ha. Take note, mga kaistorya. Sa Beijing, hindi ka basta-basta makakapagprotesta dyan. Bantay sarado yan. Bawat kanto po dyan, bawat establishmento po dyan, mga kaistorya, may mga CCTV na connected po sa autoridad ng China at may mga human CCTV pa sila, nakikinig at nagmamasid. Totoo yun, mga kaistorya. Ibig sabihin, malakas ang loob nito, naglakas loob talaga na magprotesta kasi pag nagprotesta ka sa Beijing, mga kaistorya, manganganib yung kaligtasan mo. Baka madamay pa ang pamilya mo. Ibig sabihin talaga, mga kaistorya, kumbaga ay sukal na sukal sa loob na nito, kaya nagprotesta. According to images posted on the social media platform X with police vehicles and ambulances mobilized to the scene, the veteran clad a military uniform. Ay, nakasuot pa nga siya, naka-uniforme pa nga siya. Unfurled the banner from the rooftop of a building in the Wangfujing area accusing a district office in Kunming City, Yunnan province, of smothering a retired soldier who had served for 12 years. So, 12 years yun, hindi 2 years ha, mga kaistorya ha. Kasi sabi ko sa inyo, hindi po yan si Google Lens Translate ay hindi po yan 100% accurate. So 2 years ang nakalagay sa kanya, pero dito sa balita is 12 years. Ito po yung legit, mga kaistorya. Kaya ko lang yung pinakita sa inyo para may idea po kayo, may idea tayo, may susundan tayo kahit papano. The Chinese People's Liberation Army marked its 97th founding anniversary on Thursday. Ayan siya. Malamang censored na yan. Yung taong yan, mga kaistorya. Ayan siya sa likod do. Malamang, iniimbestigahan na yan. May, kuwan pa nga ako mga kaistorya may na-research pa ako, baka bukas anuhin ko. Talaga yung nagpo-protesta sa China, ay talagang, hindi lang basta sinesensored ng China. Alam nyo ba, magtataka ka, paano nila nalalaman yung bahay ng mga protesters? Pinupuntahan nila, kinakatok sa bahay, para lang bugbugin.
Ganyan po sa China, mga ka-istorya. Ano, yung mga pro-China dyan, gusto ninyo, ganyan ang mangyari dito sa Pilipinas? Nga, bakit din ninyo sabihin to sa mga Pilipino? Yung mga ganitong nangyayari sa China. Hindi yung pinapapugi ang China. Hindi lang alam ng mga Pilipino kung anong klase ang komunistang gobyerno. Diba, mga ka-istorya? Retired soldiers have faced difficulty in finding new jobs amid slowing growth in the world's second largest economy. Bagsak nga ang ekonomiya nila eh. Hindi lang yung mga newly graduate ang hindi nabibigyan ng trabaho. And then, dito sa Pilipinas, mabuti pa dito eh. Kahit nag-retired ka na, makakakuha ka pa rin ng trabaho kung gusto mo eh. Nasa diskarte lang yan. Pero sa China, ang hirap po. Retired ka na, wala ka ng silbi, mga ka-istorya. Actually, dito sa Pilipinas, na itatago nga eh. Kasi ang batas dito sa Pilipinas, lalo na sa SSS, pag 60 ka na, 58 na, pwede nang mag-retired. May sinusulong pa, mas pababain pa nga eh. Dito sa Philippines, pag retired ka na, bawal ka nang mamasukan sa mga kumpanya. Ang ginagawa naman ng mga kumpanya, pagka malakas pa, malusog pa, at maganda yung kanyang serbisyo, gusto ng kumpanya, yung serbisyo, di nag-retire, sige, bigay na lahat ng benepisyo. Trabaho ka uli sa kanila. Kaya lang, hindi ka na ipagbabayad ng mga benefits, kagaya ng SS, ng Pag-ibig, ng PhilHealth. Kasi, pag ipinagbayad ka pa, malalaman, madidimanda si kumpanya. Merong ganun dito sa Pilipinas. Actually, may mga pinasukan akong kumpanya, may kilala akong ganyan. Total, hindi ko nababanggitin. Sa China, hindi po ganun. Yan yung sinasabi. Di ba may content ako, mga ka-istorya? Pag retired ng mga Chinese by the year 2100. Actually, mga ka-istorya, by 2030 pa lang to 2040, milyon-milyong Chinese na ang magre-retiro. Mababawasan ang workforce kasi tumatanda ang populasyon nila. Mas marami ang namamatay kaysa ipinapanganak. Mababawasan din ang mga sundalo nila. Uunti nga hanggang nasa 500 plus to 600 million plus na lang ang magiging populasyon nila eh. Diba? 1.4 billion yata, 1.5 billion ang populasyon nila ngayon. Isa na ito, halimbawa, itong retiradong veterans na ito, mga ka-istorya. Ganyan ang nangyayari sa bansang China. Ang hirap dun mabuhay. Tingnan ninyo, isa itong halimbawa, hindi pa yan marami akong referensya, nakikita naman ninyo dyan. Iisa-isahin po natin yan, mga ka-istorya Tingnan nyo, ito pinost ito sa sa X, sa Weibo kasi yung social media na gawa ng China na allowed sa kanila kasi ang Facebook sa kanila bawal, mga ka-istorya sinisensor to. Yung mga nagpo-protesta sa kanila, ultimo mga keyword, binaban sa Weibo, mga ka-istorya. Oo, sinisensor doon. Yung mga pagpo-protesta, mapapag-share, pagpo-post, mag-share ka nga lang isisensor ka na ng gobyerno ng China Kahit hindi ikaw yung original na nag-post noon, basta may mga kinalaman sa pagbatiko sa gobyerno ng China, censored ka nila, yari ka. Dito mo sa Pilipinas gawin yan, malayang-malaya ka. Sa China, hindi ganun, mga ka-istorya. Ngayon, ano ba talaga ang ipinagpoprotesta nitong veteran soldier na ito, mga ka-istorya? Hindi lang to marami talaga. Mga nagprotesta na sa China, mga veterans army. Bago natin puntahan yung mga karaniwang mamamayan dito muna tayo sa mga army. Ang gawin natin, puntahan natin, mag-trace back tayo. Puntahan natin yung mga nakaraang balita. History tayo Natural po, babalik tayo sa nakaraan para malaman natin kung ano yung cause, kung ano yung dahilan Ito, isang dahilan, mga ka-istorya. Chinese police break up military veterans protest in Xinjiang. Palakihin ko po, mga ka-istorya. Ito ay June 2018, panahon pa ni Duterte ito. Bakit natin nalalaman ito noon? Ganyan palang nangyayari sa China. Tapos poging-pogi noon ang gobyerno natin sa China. Ganito palang nangyayari sa China tingnan ninyo Police have dispersed military veterans. Pinagtabo yan ng mga pulis yung mga veterans na nagpo-protesta, military veterans who had demonstrated in an eastern Chinese city to protest the alleged beating of elderly ex-soldiers demanding better pensions, witnesses told AFP on Monday.
nagpo-protesta kasi ang ipinaglalaban, mga kaistorya, ay yung better pension. Ibig sabihin, kapos. Ang ipinaglalaban nila dyan, yung mga retirement benefits nila. Pinagtabo yan, hindi lang basta pinagtabo yan. Sinaktan, no? Ayan, no? Mga matatanda yan, ha? Sinaktan nila. Hinampas. Ha? Kung anumang klaseng pananakit yung ginawa, malinaw dyan, beating, eh. The demonstration highlighted the years-long struggle among former soldiers of the world's biggest standing army to get better benefits, posing a headache for the country's communist leadership. Kaninong liderato ng komunistang gobyerno? Kay Xi Jinping, of course. Wala namang iba, mga kaistorya. Mapapansin nyo dito, mga kaistorya, ha? Ganyan pala ang nangyayari, ha? Sa China. Long struggle, oh. Ibig sabihin, matagal na. Tagal ng problema. Ito ang mahirap sa bansang komunista. Kawawa naman, sundalo. Matapos pakinambangan ng gobyerno, no? Mahina na, wala nang silbi. Wala na, di ka napapansinin. Kumbaga, mga kaistorya, parang ang turing sa'yo, ebak na lang. Retirado ka na, mahina ka na, eh. Kaya hindi ka na binibigyang pansin. Inaapi ka pa nga, eh. Yung mga benepisyo mo, hindi ibinibigay ng tama, hindi binibigay ng sapat. Ganyan, mga kaistorya, sa bansang China. Bakit hindi natin nalalaman noon? Bakit hindi ito sabihin ng mga pro-China? Well, malinaw ang dahilan. Mga kaistorya, ayan sila, oh. Nagpo-protesta, oh. Veterans demonstrating in Xinjiang photo supplied to RFA. Authorities in China have little tolerance for public dissent, but the People's Liberation Army and its veterans are venerated as heroes, and protest continue, so on and so forth. Ito pa. Ayun, dami nila, oh. Dami, oh. Nakapicture yan, ha? Hundreds of Chinese military veterans, daan-daan pala sila, eh. Stage fresh protest over pensions. Latest demonstration held in Beijing over retirement benefits amid huge layoffs in China's military. Diba? Matindi, no? Mga kaistorya, dandaan, no? Yan yung ugat ng pinagpuprotesta nitong nauna nating pinakita na ito. Latest ito, ha? Ibig sabihin, hanggang ngayon, pinagkakait ng gobyerno ng China yung sapat at tamang benepisyo ng mga veterans nila. Kaya nagpo-protesta. Latest to, August ito, eh. Ayan, August 2, 2024. Bumalik lang tayo ng ilang taon para malaman natin ang dahilan. Ito pa. Ang tawag kay Xi Jinping, ito mga karaniwang mamamayan na po ito. Hindi na ito mga sundalo. Traidor daw po at diktador si Xi Jinping. Yan ang sabi, ha. Si Al Jazeera po ito. Basahin natin, ha, sa itaas. Yung title niya, China Censors Anti-Xi Protest Before Communist Party Congress. Hindi ka nga dun basta-basta pwedeng makapag-protesta sa China. Isi-censor ka, yayariin ka dun, pati sa SOCMED. Censored ka, hindi ka makakagalaw ng malaya, mga kaistorya. Ganyan po sa bansang China. Anong sabi dito? Ito nga, eh. But video footage and images shared on social media on Thursday appeared to show a defiant protest which involved the draping of two hand-painted, mga pininturahan yung kamay bilang pagpapakita ng protesta. Ito, armies of volunteers have been deployed. Armies of volunteers, maniwala ka dyan na volunteers yan? Mga kaistorya? Hindi ako naniniwala dun. Basahin natin sa ibaba. Ito. The other banner called on citizens to go on strike and remove the traitorous dictator Xi Jinping. Images on Twitter, tingnan nyo, which is black in China, showed smoke spiraling up a fire on the bridge. May video nga niyan, kasi hindi ko pwede i-play, nasa YouTube, ayan, kasi makaka-copyright ako dyan. Mainstream media din ang nag-post. Yung blinak sa China na mga images, mga ka-story, mga photo, nasa Twitter available. Of course, di naman pag-aari ng China ang Twitter, di ba, mga ka-istorya? Lots of people saw what happened, said a man working near Thursday protest. Kasi sa may tulay po, sa may flyover yun, mga ka-istorya, mga banner ikinabit. Tinanggal yun ng mga otoridad. Yun ang mababasa mo dito, Chinese protest banners calling for Xi Jinping's removal taken down by Beijing's official.
Mga otoridad ang nagtanggal. Yung mga banners na yun, mga kaistorya, inilagay ng mga Chinese na nagpo-protesta, nananawagan sila na tanggalin sa pwesto si Xi Jinping. Yun. Tingnan ninyo, ha? Yung balita, ito pa, bago ko ito makalimutan, ha? The handwritten banners called for students and workers to strike and remove the dictator and state traitor Xi Jinping. Ang tawag nga kay Xi Jinping sa China, diktador, traidor ng bansa. Then, Ping Lifa, whose online name is Ping Zhaizhu, further challenged Chinese President Xi Jinping, shouting through a loudspeaker, "We want to eat, we want freedom, we want votes." Focus tayo dito sa isinisigaw na ito ng ni Ping Zhaizhu, ha? Mga kaistorya. Ano ang ibig sabihin ng isinisigaw na yan? We want to eat. Nagugutom sila. We want freedom. We want votes. Ano ang ibig sabihin ng we want freedom? We want votes. Sumisigaw sila ng kalayaan at karapatan. Higit pa doon, ang isinisigaw nila, gusto nila ng demokrasya. Kasi nga, komunista sila eh. Ang problema, hindi sila komunista, hindi sila demokrasyang bansa. Very sad. Diba? Gustong-gusto ng mga tao. Kalayaan at karapatan. Demokrasya. Kaya lang napakahigpit ng gobyerno nila. Hindi maaari yan sa kanila. Yan ba ang gusto ng mga pro-China na ipasok dito sa Pilipinas, yung ganyang sistema? Pinapupugi nila ang China eh. Ay samantalang yung mga Chinese sumisigaw, gusto ng kalayaan, gusto ng karapatan, nagugutom pa. Ay dito sa Pilipinas, malayang-malaya kang bumuto kung sino ang gusto mo. Ang totoo, pag sinuhulan ka pa nga ng pera, yun ang bubuto. Sakit ng lipunan yan sa Pilipinas. Sa China, walang ganyan. Sa totoo lang, sa Pilipinas, nabibili ang boto, yun ang nakakalungkot. Mag-e-eleksyon na naman, midterm election. Sa Pilipinas, malaya tayo. Sa China, sumisigaw sila ng kalayaan. We want freedom. Sabi nila, ang kaso hindi sila malaya doon. Censored po sila doon, mga kaistorya. Censored sila doon. Tayo dito malaya. Tapos nagsisipagreklamo pa. Salamat po sa iyong panonood. Hanggang dito na lang. Bukas po ulit ha. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat, mga sulit ka istorya natin sa buong mundo at higit sa lahat, salamat po sa ating Panginoon. Bukas po ulit.